Universidad. At katabi po niya, ang isa pa rin nating ibig na parangalan dito sa ating portion na ito, na siya po ay tinaguriang Father of Philippine Podcasting. Yan pong podcasting, ito po yung parabang pagre-record ng mga iba't ibang mga tinig, pagkatapos ibino-broadcast kung sa paraan, TV, radio, kung minsan internet. Yan po, tama. No? At siya po ay naging hinatawan din ng International Youth Parliament noong 2004, Youth in Action Award, nagwagi po siya niyan sa Washington, D.C. At nagwagi rin ng Global Youth Action Award sa New York noong 2003. Ako napaka-aktibo po, the youngest dubbing director at founder of Creative Voices and Voice of the Youth Network, si Pocholo Gonzales. Good evening, Poch. Yes, good evening po. Magkasama kami pala noon sa Malacanang, nung siya para makasama doon sa campaign team, yes, no? Sa Strong Republic. Yan, oo. So maganda yung nagkaroon ng kaunting pagtutunan, pero ngayon siya po ay meron ng sarili niyang iba't ibang mga gawain, pero tumutulong pa rin sa kabataan, no? At yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ngayon, ang kasama ko po na makipagpulong sa kanila si Daveron, tama po? Dave Ron. Okay, Dave Ron Babaran. Siya po ay second year AB Mass Communications sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Good evening, Dave or Ron. Good evening, sir. Medyo natalo, no? Pero tinuloy mo, no? At magandang bagay na bigyan din. Ngayon, si Pocholo, ito, marami kang, you're inspirational, no? Sa mga kasama mong talents, and also sa mga advocacy mo for the youth, no? And maganda, I think you share something na you also push the youth to strive for being agents of change and social development. Tell us something about that. Yung mga basically, Secretary, ang Voice of the Youth Network po, kinreate ko para mabigyan ng pagkakataon yung mga kabataan na ma-express yung mga sarili nila. Kumbaga, Creative Voices, Voice of the Youth Network is all about encouraging every Filipino youth to believe in themselves in creating positive social change through ICT and media, information and communications technology. Kasi before, wala pong mga internet pa yan Puro TV, radio, dyaryo lang. Okay lang mag-record nga, tapos i-broadcast, di ba? Yes po. Ngayon, may pagkakataon na silang express yung mga nararamdaman nila through podcasting, blogging, and yung mga forums. Sige, papaliwanag ko lang yung kung ano po yung podcasting at blogging. Yung podcast na nabi ko na kanina, boses po yun, inilalabas sa TV, radio, at saka sa internet. Yung blogging po, ito'y parang susulat ka, tapos ilalabas. Dave, okay. yeah. So, sir, balita ko kayo, Father of Philippine Podcasting. And, balita ko, sir, nagboses daw po kayo sa Meteor Garden. Yan, actually, sinimulan ko yung podcasting nung year 2000. That's the year when podcast became the word of the year. Nung pong last election, nung senatorial election, lahat po ng tumakbong senador, pinadcast ko. Diba? Tubukan mo nga, isang gimmick dyan, whichever word, voice, o sample. Bali po yung podcast, nirecord ko po sila. Oo nga, oo. Kasama ko po. And then, yung naman sa pagboboses, ayun, nagsimula ako bilang voice artist when I was 16. Sa isang stasyon. So, nagagaya yung ibang mga boses? Marami po tayo nagagaya. Subukan mo isa. Sige, isa lang po bang wala ilan. Yan, ginagaya ko po sila dating Pangulong FBR. Sige. Pabatiin ka. First of all, I just want to congratulate ang say ng kabataan. Napamabuhay kayo para sa Philippines 2000. Yeah. Galing-galing mo nga, Sekretary. Mabuhay ka. O naman si Paringap. Alam mo, masasabi ko lang, congratulations sa ang say ng kabataan. Ang masasabi ko lang, hirap. Sino ka ba? Dasan ka ba? Walang naman hirap. Dasa tunay na samahan. Iba na may pinagsamahan. Alay, napakaganda naman ito. Ito ang say ng kabataan. Pasok, labas ako. Hoy, ang say ng kabataan. Number 1 yan. Yun, so iba-iba pong boses. Si FBR, Erap, si Mark Logan, Mike Enriquez, FPG. Ay, nako, delikado itong makasama sa dilim, Hindi mo alam mo, 5 yung kausap mo, Ayan po yung sample. And then yung hinihingi mong sample sa Meteor Garden. Sa Meteor Garden. Ako po nagboses sa father nung si Sancha. Yung boses niya,
ala naman eh, ako ang tatay ni Sanchay. Kamukha mo si Daming Sir. Yan ba? Siguro marami po kayong mga nanonood nun. Pero siguro, ang tinatanong siguro marami natin kabataan, paano ba napapasok sa ganitong field? At saka ano ang kailangan para talaga maging successful ang isang kabataan? Sabi nga namin, mas mahirap po maging voice artist kaysa maging doktor, abogado, o engineer. Kasi we're just 500 all over the Philippines. Ganun lang kakonti. Pero kumpara sa mga doktor, mas marami sila. Pero ito, naniniwala po ako, dedikasyon lang at paniniwala sa sarili na, sige, kung kaya mo, gawin mo. And yun nga po, kaya kung kinreate din yung Creative Voices, para mabigyan ng pagkakataon yung mga taong gustong maging voice artist. Kasi nga tinatawag ang mga voice artists na we are the #1 salesperson of a product. Kung wala yung boses, wala naman kayo mapapakinggan tuwing umagang commercial, hindi kayo bibili ng produkto kasi wala nagsasabi sa inyo. Okay. Well, tabi tayo magtatapos na lang. So I'd like to give a last word to you, Steph. What can you tell our young people then to give them encouragement in studies naman and in scientific and mathematics? Siguro kahit mahirap sa umpisa, huwag susuko. Kasi, syempre dapat nag-work hard tayo to reach what we want to, diba? Kasi in the future naman, kahit naman, parang we reap what we sow. So, kahit kahit mahirap sa una, kailangan, tiyaga lang. Tapos, kahit naman parang meron mga failures, it's what you get out of those failures that is important. So, kapag meron kang failure, you get parang you have to learn what you did wrong so that in the future, may mas malaking chance mo for success. Okay, well, tapos na tayo sa ating talakayan dito. Maraming salamat, Stephanie at saka Pocholo, Dave Ron, at sa maganda naging talakayan natin dito. Pakinggan nyo ng mabuti yung mga podcast na naririnig nyo. Baka matunugan nyo si Pocholo, and of course, more power to you for not only the contest but your studies, no? Thank you very much. Tayo po ngayon ay tuloy na dun sa huling bahagi ng ating debate. Ito na po, sa ating debate, ang negative side, sasagot na po. Ito yung kanilang rebuttal dun sa affirmative side, sa kanila pong pananaw. Hindi naman sobra ang pagkahilig ng kabataan sa tagtog at saka sa pagsayaw. Narito si Paulo Ray Aure. Ayon sa naunang pahayag ng PRO, hindi dapat natin hadlangan at hindi natin maaaring masabing sobrang isang bagay, lalo na ang pagkanta at pagsayaw, dahil ito ang kinamulatan ng mga kabataan simula ng kanilang pagkabata. Ito rin ang pinamulat sa kanila ng kanilang mga gulang upang mahasa ang talento nila. Maaari din itong magdagdag sa kanilang kalusugan at maaari ding isa sa mga pinagkukunan ng kanilang income, gaya na lang ng ibang mga singer at mga dancer. Kaya dapat hindi natin tutulan o dapat hindi natin masasabing sobra dahil ito ay makakatulong sa atin. Maraming salamat, Paulo Ray, at maya-maya siyempre babalik ang ating mga panauhin para sa katapusan ng ating programa kung saan tatanungin natin ang kanilang mga opinyon tungkol sa ating debate. Sobra na ba ang pagkahilig ng kabataan sa sayawan at kantahan? At ngayon po tayo magbe-break sumandali, pero narito po ang ating numero para sa mga grupo na ibig lumahok dito sa ASK 0915-5555-321. Magbabalik po ang Say ng Kabataan. Parami ng parami ang bilib sa GSIS e-card.